siguro yung number ko. Siguro, madaling araw eh, 2:00 ng madaling araw. Tapos, biglang feel na feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So binasa ko. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Yan. Tapos may YouTube link. So sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi 2:00 ng madaling araw eh. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. ICC pinagtibay ang umanong desisyon na manatili ang kanilang konstiya. Ang tibay talaga ng pagbumuka nito mga taga-ICC. Wala pa nga kayong desisyon. Tapos meron naman kayong ganito, pananatiliin nyo naman si Tatay Digong. Yung mga hinap, hindi na kayo maano. Sarap yung pag... ito na naman si Bangag, pumunta naman ng US. Ano kaya ang kanyang drama? Ano naman kaya ang kanyang gusto mangyari? Bakit na pumunta ng US? Para saan? Baka mangungutang na naman. At makikipag kung ano-ano naman ang gagawin. Pagsampa ng kaso kay BP kay Madriaga, iba ng style. Yan ang title. At itong si Palaka, si Kokak, kung tawagin nila, o si Pangit, o si kung ano-ano man tawag nila dyan, narong send daw kay BP Sara. At pahayag ni Atty. Haro Roque, kaugnay dito nga sa ICC. At ito, si Rehistro, kahit yan pa ipantapat mo kay BP Sara, walang panama yan. Nakakahiya lang yan. Sabi ko sa iyo, nakakahiya lang yan. Hindi sila uusad. Galingan nyo kasi. Lalong-lalo na ngayon, yung Wang Bangsamoro movement. Yung taga Mindanao, MNLF, MLF, suportado na si BP Sara. Kaya takot na sila. Naghahanap na sila ng kakampi nila. Galingan nyo ang paghahanap ng kakampi nyo. Isama nyo na sinong pinaka-famous sa Pilipinas. Famous na artista kung sino pa man. Walang ipe-famous yan kay BP Sara. ICC, pinagtibay, pasok. Bagong balitang kapapasok lamang ngayong gabi, pinagtibay ng International Criminal Court ng una nitong desisyon na manatili sa kanilang kustodiya si dating Pangulong Duterte. Dahil dyan, hindi pa rin makakalabas ng detention facility ang dating Pangulo habang hinihintay ang resulta ng confirmation of charges. Sa 29 na pahinang desisyon ng Appeals Chamber ng ICC, binasura nito ang apela ng kampo ni Duterte laban sa naunang desisyon ng ICC Pretrial Chamber na ikulong sa kanilang detention facility ang dating Pangulo. Unang inilaban ng defense team ni Duterte ang anilay humihina niyang kalusugan at ang kanyang umunong cognitive issues. Bakit hindi ba totoo? Ikaw ba naman pa-82 ka na? Humihina naman talaga sa ganong edad at ganon pa wala exercise. Tapos ngayon, pupunta sa Amerika na alam niya na magtatatalo na siya sa 2028. Kung sino man i-recommenda niya, talo. Makikipag ano naman chismis niyo dyan. Na inaapi kayo ni BP Sara, mga unggoy kayo. Diba? Kayo, wala kayong ibang inisip kundi idiin, kung ano-ano pa yung pinagbibintang nyo na wala naman kayong patunay, in-impeach nyo pa. Baka tuyo kaya sa 2028. Yan ang inihintay namin. Yan ang inaasahan namin. Kaya, pero hindi si BP Sara ang magbabacktalk sa'yo. Yung vice president niya. Kung ano yung naranasan ni Tatay Digong, sana lang iparanas din sa'yo ni BP Sara. Madali lang naman eh. Kasi nga kung kayo nagsabot sa buwatan, gumamit kayo ng milyones na dolyar, ayon sa balita, lalo-lalo yan, pinagalaw nyo si Aso, si Aw-Aw, bakit hindi kayang gawin ni BP Sara? Diba? Kaya takot na takot kayo. Ano yung binulgar ni BP Sara? Ano yung binulgar niya? Pinagplanuhan nyo talaga ng husto. I take care of you. Nak ng tipaklong. Yan yung mga lunyahan nyo.
Ay, mantakin nyo, di ba? Napanood nyo yung kagabing vlog? O, pag hindi nyo pa napanood, balikan nyo. O, sinabi doon ni Bibi Sara, binulgar lahat. Kinumpronta niya ito si Bangag. O, takot din niya si Bangag. Natakot din niya kay Bibi Sara. Baka umbagin din siya ni Bibi Sara. Baka jombagin siya eh. Di ba? Eh, alam niyo naman si Bibi Sara. Talagang jumo-jombag talaga yan. O. Ay, abangan natin. Yan ang mga exciting part. Kaya nararapat daw siyang pansamantalang palayain habang iniintay ang kanyang trial. Sa bagong desisyon ngayong gabi, giniit ng Appeals Chamber na walang naipresentang bagong impormasyon ang isinumiting medical report ng defense team kaugnay ng kondisyon ni Duterte. Binigyang diin din ng Chamber na ang pagtukoy kung ang isang akusado ay may banta, gaya ng pagtakas, pakikialam sa mga testigo o paggawa ng iba pang krimen ay nasa pagkapasya ng mga maestrado. Mga kapatid, Grabe, no? Kahit hindi pa nila nilalabas. Ano ba talaga ang gusto nitong mga to? Pahirapan ang matanda. At yung matanda ay talagang, kung yan ang nanaisin nyo, mag-ingat-ingat kayo dahil baka, baka magulat kayo. Kasi kung yan ang mithiin nila na maging si Tatay Digong, wag naman sana. Pero kung sakasakali na doon talaga inabot dahil matanda na, yari kayo. Ha? Talagang Dismiyo Marimar. Okay, ito si Atty. Harry Roque, meron siyang komento dito sa desisyon ng ICC. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ba ho'y nakapagpahinga ngayong araw ng linggo? Ay, ako po'y medyo nag-iisi-isi kasi nga yung sugat na aking natamo dahil sa aking pagkadarapa ng 2 araw na nakakalipas, ayaw ko sana magpantalon, kaya naka-shorts lang ako buong araw sa bahay. At kung lalabas ako, naka-shorts pa rin ako. Pagamat mainit-init po dito sa Europa, hindi pa naman talaga panahon para mag-shorts. Kaya lang, ayaw ko matakban ng pantalon yung aking sugat dahil masakit, mahapde. Kaya titignan natin kung kakayanin natin ang lamig mamaya-maya sa labas ng aking tahanan. Well, nung isang linggo po, bago magtapos ng linggo, ilinabas po ng ICC Appeals Chamber isa na namang desisyon. Sa pangalawang pagkakataon, ibinasura ng Appeals Chamber ang apela ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan. Maalala natin na noong Nobyembre ay binasura rin ng Appeals Chamber ang apela ni Tatay Digong galing doon sa desisyon ng pretrial chamber na ipinagkakait ang interim release ni Tatay Digong. Umapila muli ang kampo ni Tatay Digong sa pangalawang pagkakataon gamit ang mga findings ng mga doktor na nagsasabi na ang physical at mental na kondisyon ni Tatay Digong ay sapat na dahilan para magkaroon ng interim release dahil ito ay nakakaapekto di umano doon sa unang-una sabi ng ICC na posibleng pagtakas si Tatay Digong at pangalawa doon sa posibilidad na pwede pang gumawa ng karagdagang krimen si Tatay Digong at maka-impluwensya sa ebidensya. Ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, yung mga bagong medical findings ng mga dalubhasang doktor ay nagpapakita na yung mental at physical condition ni Tatay Digong, una-una ay balakid para sa kanyang di umano ay posibilidang tumakas at balakid din Na naman tayo gawa ng mga bagong krimen o di naman kaya pag-impluwensya ng mga ebidensya. Well, sa pangalawang pagkakataon po, binasura na naman ng Appeals Chamber itong ganitong hiling ni Tatay Digong. At ang sabi ng Appeals Chamber ay una-una, walang pagkakamali dun sa naunang pagbasura ng pretrial chamber nung pangalawang beses na nagtangka si Tatay Digong na magkaroon ng interim release. No? Ang sabi ng Appeals Chamber, walang bagong mga medical information na ibinigay, bagamat merong mga bagong dalubhasa na nagkaroon ng konklusyon na yung pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong ay balakid na para doon sa mga bagay-bagay na dahilan kaya pinagkait ang interim release, yung posibilidad na tumakas at saka yung posibilidad na maka-impluwensya sa ebidensya, hindi naman daw ito nakabase sa mga bagong medical information. Ito daw ay base pa rin sa mga datos na nakalap ng naunang medical panel na inappoint ng korte. Kaya ang sabi ng hukuman ay walang mga bagong ebidensya para sumuporta dito sa pangalawang apela ni Tatay Digong. Ang sabi rin nila ay
nananatili pa rin yung posibilidad na po pwede tumakas si Tatay Digong miski ganito ang kanyang kalagayan at sinasabi nila na importante pa rin na manatiling nasa detention itong si Tatay Digong. Well, malungkot po itong desisyon nito dahil para bagang wala nang kinalaman ang estado ng kaisipan at saka estado ng kalusugan ng isang akusado sa ICC doon sa mga bagay-bagay na kinatatakot ng hukuman sa pagbibigay ng interim release, yung posibilidad na pagtakas at yung posibilidad na gumawa na naman ng mga bagong krimen. Uulitin ko po iba po ang proseso sa ICC. Napakababaw ng mga ebidensya na kinakailangang ipakita ng prosecutor para magkaroon ng warrant of arrest. Good grounds lamang po. Sa Pilipinas, it is probable cause. Pero sa ICC, good grounds lang po, po pwede na. Ang intensyon ng mga bumuo ng ICC Rome Statute ay balansehin ito sa pamamagitan ng pagbigay ng interim release. Pero alam niyo po, sa saysayan talaga ng ICC, parang isa pa lamang ang binabibigyan nila ng interim release dahilan para magkaroon ng kritisismo sa proseso ng ICC na dahil nga doon sa mababang ebidensyang hinihingi para sa pag-issue ng warrant of arrest at yung pagkakait sa interim release sa mga nasasakdal, talagang nalalabag ang karapatan ng mga akusado dahil meron silang presumption of innocence and yet nakakulong na sila maski wala pa man lang probable cause. Yun nga yun na nakakabuwisit dun eh. 'Di ba? Akusasyon pa lang yun. Parang kung baga sa isang kaso, ikaw yung tinuturo, walang due process, walang kinulong ka na ng 1 taon. 'Di ba? Parang narinig na tsisimisan ka lang na ikaw yung pinagbintangan, dinampot ka na at kinulong. Wala na. Tapos na ang lahat ng usapin. Oh, nakakulong ka na ng mahigit 1 taon, tapos ang tagal umusad ng mga ganyan. Confirmation of charges pa lang, wala pang desisyon. Anong gagawin nila kay Tatay Digong? Ibuburo nila? Yan ba ang banat nila? Gawin nyo. Gawin nyo gusto nyo. Dahil pagbalik ng mga agila, kayo naman ang sisingilin, mga tukmul kayo. O kaya ito si Atty. Salpanielo, ang kanyang mensahe dito. Sa pananaw ni Inday Sara, ni VP Sara, mukhang kailangang tigilan na to para hindi ito magkaroon ng lakas ng loob na ituloy ang kanilang mga kasinungalingan. Kailangan managot sila. Hindi pa pwede ito. It has to stop. Kaya siya naghain ng demanda dito kay Madriaga. Yung politika lang pala, si Presidente Duterte. Bago siya namatay, nag-withdraw siya. At in-expose niya ang kalokohan ni Trillanes. Kaya talaga namang siya, lahat yan, siyang may kagagawan. At ito namang administrasyon, nakipag-sabwata naman. Kasi nga, ang agenda nilang lahat, patahimikin ng mga Duterte, sirain ng mga Duterte, manatili sila sa kapangyarihan, at ipagtanggol nila yung mga kalokohan nila. Kahain na siya kasi yung mga nakaraan kasi, ang tingin niya, nagkamali si Presidente Duterte na pinabayaan na hindi niya pinailan ng kaso itong si Trillanes at yung mga sumisira sa kanya. Pinabayaan niya. Kasi nga, mabait kasi itong si Presidente Duterte. Ang kanyang paniniwala kasi, karapatan ng bawat tao na maghain ng demanda kung talagang sa tingin niya ay merong probable cause against the person being accused. Kaya pinabayaan niya ng pinabayaan. Pero ang problema, nung naging mabait ang Presidente Duterte, nako, parang impyerno naman. Itong mga kalaban niya na talagang pinagtulong-tulungan siya. Ngayon, sa pananaw ni Inday Sara, ni VP Sara, mukhang kailangang tigilan na to para hindi ito magkaroon ng lakas ng loob na ituloy ang kanilang mga kasinungalingan. Kailangan managot sila. Hindi pa pwede ito. It has to stop. Kaya siya naghain ng demanda dito kay Madriaga. At mukhang itong mga gumawa ng script kay Madriaga, hindi nila tinignan masyadong background. Tama. Kaya mukhang nakakasiguro ako na
ihahain ang kaso labang kay Madriaga. Ang problema lang dyan, ito. Kung yung Department of Justice sunod-sunuran sa Malacanang, dun sa mga amo nila, ay delikado. Baka hindi ituloy i-dismiss. Alam niyo naman, pag kayo ay kaalyado ng Presidente Yan, Duterte, totoo yan. ang Malacanang ay tutugisin kayo. Ganyan ang regla ngayon. So tingnan natin. Let us see how it goes. Ayan, Attorney Sal. Ayon sa mga ulat, Attorney Sal, inamin din nitong si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa International Criminal Court, kaugnay nga nung sa mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Pero iginit niyang wala siyang nilabag na batas at wala daw masama sa kanyang ginawa. Itinanggi rin daw niya yung paratang na tumanggap siya ng pera para pondohan yung operation ng ICC dito sa Pilipinas at sinabi na sinusubukan lamang umanong dungisan yung kanyang papel sa kaso. Hindi rin daw siya nabigla. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney Sal? Anong dutungisan? Matagal nang madungis na Tama. pangalan dahil sa mga kalokohan niya. Talaga namang yan ang demanda dyan kay Presidente Duterte. Kagagawan lahat yan ni Trillanes. So, Siya talaga nagmaniobra niya. Nakita niyo yung isang abogado, yung namatay na abogado. Sino na nga ba yung abogado yun? Si Attorney Sabio. Hindi ba ginamit niya si Attorney Sabio at si Attorney Sabio nung na-realize na pinupolitika lang pala si Presidente Duterte. Bago siya namatay, nag-withdraw siya. At in-expose niya ang kalokohan ni Trillanes. yan. Kaya talaga namang siya, lahat yan, siyang may kagagawan. At ito namang administrasyon, sabwata naman. Kasi Booking. nga, ang agenda nilang lahat, patahimikin ng mga Duterte, sirain ng mga Duterte, manatili sila sa kapangyarihan, at ipagtanggol nila yung mga kalokohan nila. Hindi naman nila pwede ipagtanggol yun kung wala na sila sa kapangyarihan. Yun, Kaya tama. kailangan talaga sirain, pakulong, iditini, kidnap si Presidente Duterte. At yung isa naman, i-impeach, i-convict. O yan ang kanilang mga plano. Pero maniwala kayo, hindi mangyayari yan. Yan. Hanggang ano lang sila, hanggang transmission ng impeachment. At doon naman sa dahig, ayun ang medyo nangangamba tayo doon kasi yung mga galaw ng ICC, pinagpilitan nilang manghimasok sa ating sistema legal kahit wala silang jurisdiction. Kaya doon, Yan ang nakakabusi talaga. 'Di ba? Kahit nung unun pa sinabi niya ni Bojing na hindi sila pwedeng pumasok dito dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Wala silang jurisdiction. Kaya nang nangyari, matagal na yun. Bago na ngayon. Diyos ko po, biglang nagbago ang sitwasyon. Ito, nabuking si Palaka. Palak nga, mukha rin siyang Palak nga. Ito si Palaka, nabuking ni Bibi Madaling Sara. araw 2:00 ng madaling araw. Tapos, biglang feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So binasa ko. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel. Tapos may YouTube link. So sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi 2:00 ng madaling araw eh. Lang lahat. So, alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, Yan. Selos. nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi kami magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Bigla yan ng message sa akin, hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up on September, ganyan, may I request a video from you? It would really cheer him up, ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa
mga January, siguro 2021. Kung tama ako ha, January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw 2:00 ng madaling araw. Tapos, biglang feel na feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So binasa ko. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Yan. Tapos may YouTube link. So sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi 2:00 ng madaling araw eh. Diba? So inopen ko. Pag open ko ng link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yon doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong missend siya. 'Di ba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel na feel. Tapos link. Sabi ko, itong na ito, so hindi ko na pinansin. Tapos mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So sabi ko, tama nga. Ito? Missent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So nakamisent. Oo. So sabi ko, tama nga. So skin recap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, nagalit sa akin to. Ganyan. So alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong. Wala talaga, no? Kahit na si BP Sara ang nagdala sa kanila, oo, talagang akala mo sa kapalan ng mukha nila. Kung hindi naman kay BP Sara, hindi mananalo itong mga to. Matakot na kayo dahil yung survey pala ngayon, panoorin niyo pala si Kalye TV. Kalye 25 TV. Nagkakalye survey siya. Talagang suportahan niyo yung channel niya. Magaling talaga ang survey talaga pag mga Duterte. Landslide. Matakot na sila. Pati mga Bangsamoro, mga taga Mindanao at Visayas, solid na. MNLF, MILF, solid na. Paano mo nasabi? Ito. Makakasama natin ang National President ng One Bangsamoro Movement. Yan na. Sinakay po sila na pagsuporta sa Pangalawang Pangulo sa deklarasyon nito sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 si Ginoong Alan Balanggi. Sir, magandang gabi. Admar Vilando po, inyong makakasama dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Assalamualaikum. Isang payapa at mapagpalayang gabi sa atin lahat, sa inyong mga tagapakinig. Isang pagbati ng Ramadan Mubarak sa lahat ng ating mga kabangsamoro o mga Muslim dito sa ating bansa, Opo. sa buong mundo. Ano po ang nakikita nyo pong dahilan kung bakit ay talagang solid po yung inyong suporta dito po sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, lalo na po sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao? Una, hindi namin nakakalimutan na ang isang napakahalagang batas ay naipasa sa termino ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung Republic Act 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law na nag-create nitong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tama. Kung titingnan natin at babalikan natin itong mga nakarang administrasyon, si Duterte lang, Pangulong Duterte yung naglakas loob na ipasa sa kanyang termino itong Bangsamoro Organic Law na isang napakahalagang batas para sa aming mga Muslim. Opo. And dito nga po sa parang kumbaga ipang ilan na bang presidente or tumakbong presidente, pangalawa pa lang ito, no?
na mayroong tumakbo, tama ba, sa pagka-presidente na galing sa Mindanao. Though hindi pa siya presidente, pero yung mga tumakbo sa pagka-presidente, ito pa lang yung pangalawa. Tama po ba, Sir Alan? Sa pagkakalam ko, tama po kayo. Kaya mahalaga po sa amin na magkaroon muli ng isang Mindanaoan na nakikitaan natin ng malasakit para sa aming mga kababayan na Bangsamoro. Opo. Kaya hindi na kami nagdadalawang isip na hikayatin siya na tumakbo siya Yun. bilang Pangulo ng ating bansa. Noong narinig namin yung kanyang deklarasyon noong nitong mga nakarang araw ay talagang ikinagalak ng Bangsamoro at agad kami gumawa ng isang deklarasyon of support para sa kanyang pagtakbo. Sa ngayon kami ay nagtitipon-tipon, kami ay nag-usap-usap sa lahat ng aming mga kaalyadong organisasyon. Hindi lang dito sa BARM kundi maging sa iba pang lugar outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang aming palakasin yung aming hanay para ikampanyang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Yan Opo. na. Ang Mindanao, tinaguri ang Land of Promise. Yan. Pero sa mahabang panahon, parang ginawang literal nila na lagi na lang pinapangakuan. Siguro, Kaya possible, nga. nagbago lang ito sa last administration. At ano yung nakikita ninyo na isang taga Mindanao talaga, kailangan ba or nakikita nyo bang advantage na galing sa Mindanao para makarelate sa mga pangangailangan dyan po sa Mindanao? Kasi alam natin, ang Mindanao po, marami pong mga may hirap na mga komunidad po dyan. Unlike sa iba't ibang mga lugar, Luzon and Visayas po, Sir Alan. Unang-una po, napakahalaga na ang magiging Pangulo ay siyempre galing sa Mindanao tulad ni former President Rodrigo Roa Duterte Yun. noon dahil alam niya halos lahat ng mga leader diyan sa Mindanao ay kilala niya, nakasalamuhan niya at ramdam niya yung hinaing at pangangailangan ng mga Muslim. Tulad ng kanyang termino, masasabi natin na napakasaya yung aming mga Kabangsamoro dahil naramdaman namin yung tunay na pag-aruga ng isang Pangulo. Nitong mga nakaraang taon, simula noong siya ay noong matapos yung kanyang termino, mukhang bumabalik yung aming pangamba na magkaroon muli ng hindi pagkakaunawaan ng aming mga leader diyan sa Mindanao kasi Yan, kung nakikita mo ngayon talagang lumalakas yung bangayan, particular diyan sa BARM. Kung Kita nyo, sa panahon lang ni Tatay Digong, naging maganda, naging maayos, naging pantay-pantay dyan sa Mindanao. At sa panahon lang ni Tatay Digong, nagkaroon ng isang magandang proyekto. Pero, nung naupo itong mga, ano tawag nyo sa kanila? Nung naupo itong mga Dorobo, nagkawindang-windang na. Lahat ng project ni Tatay Digong, halos hindi na nabigyan ng pondo. Kawawa yung taga Mindanao. Diba? Ang layo nila sa syudad. Pero sana, pag upo ni Bibi Sara, gawin niyang syudad ang Mindanao at Bisaya. I-develop niya. Diyan niya ilagay yung mga buildings. Bakit? Pwede naman eh. At bukod doon, maganda pa at mababait ang tao. Yung iba kasi nasisilaw sa Maynila kasi maganda raw. Andun si mall, andun yung mga malapit na ano. Pwedeng gawin sa Mindanao yan. Pag ginawa ni Bibi Sara yan, wala na. Finish na. Diba? Paggawa niya ng airport, international. Paggawa niya ng mga building, mag-invest yung mga ano, para yung mga nagtatrabaho na dumadayo pa sa Maynila, hindi na naisin na magtrabaho ng Maynila sa sobrang traffic. Diyan na lang sila. Bakit? Kung may papasa yung bill ng yung provincial rate ipasa na. Wala nang pupunta ng Maynila. Bakit pa pupunta ng Maynila? Tapos i-develop na ni Bibi Sara. Lahat ng mga tourist spot, mag-promote sila dyan sa Visayas, Mindanao. Talunin nila yung Maynila na yan. Wala yan. Panis yan. Pag nagkataon, maraming maglilipatan sa Mindanao at Visayas. Bakit? Ang ganda ng beach. Ang ganda ng nature.
Diba? Ang ganda, ang linis. Diba? I-develop nila. Wala tayong masasabi pa. Ganun ang gawin. Para hindi na maging unfair. Kasi puro Manila na lang. Luzon. Diyos ko po, nilanakaw naman ang pera. O, diyan gawin. Sa tulong ng mga magaling na mga supporter o yung mga politikang mayor, congressman na kalyado ni Bibisa, pagtulong-tulungan nyo. Bakit hindi? Kaya yan. Diba? Huwag lang nanakawin. Kasi pag ninakaw talagang lusaw ang proyekto. Wala pang project, wala rin proyekto. Ghost project ang kalalabasan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell. At sabihin mo kung saan lugar ka, mega love shout to sa iyo. Bye-bye!